naman ito makatas. Sa panahon po ngayon talagang mababa, hindi tayo mag-expect po na ito ay mataas dahil yan po talaga ang presyo po ngayon dahil lahat ng lugar merong mga bunga, Luzon, Visayas at gayon din po ng Mindanao. Kaya yung umaasa po na mataas po ang magiging kalamansi ay huwag muna tayo umasa. Siguro maaari baka sa October, first week or second week, kaya sakali tuminag po ang kalamansi. Ayan, ang importante dyan, marami po tayong mga nakauma para at least po nun meron tayong palakihin, meron tayong pipitasin, meron tayong pansunod, continuous po yung ating pagkuha. Magandang umaga po sa inyo mga ka-tribute. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay mipitas po tayo ng ating kalamansi. Hinahalaw lang po natin yung pong lahat po ng mga malalaki at ibig-ibig na po siyang dumilaw. Ngayon meron po tayong ka-farmers na kung saan ay nag-chat ba't daw po hindi natin papitas. Papipitas po natin ito mga ka-tribute pagka po lumaki na po yung ating pong pansunod. Kasi kagandahan po pagka yung may-ari po ang nakakapitas ng kalamansi, hindi po siya nakakayod. Kasi ito pinalusong natin doon po sa mga mamimitas, pati ito nakukuha. Yan, yung pang October natin nakukuha siya, pero tsatsagain po nung may-ari mga katribya, yung lahat lang naman po ng mga malalaki ang siya pong mating mapipitas. Kaya tayo ilang bag lang naman po yung ating pinipitas, tayo na po ang pumitas. Una-una mababa pa ang presyo ng ating kalamansi, kaya naman tayo ay ating tsatsagain ang pagpitas po ng ating kalamansi. Ayan o, lahat po ng mga malalaki ang atin na lang pong kukunin para meron tayong pang October. Yan. Masarap pong mamitas mga katribya pagka po makapalang bunga. Ayan o, ganyan lang po ginagawa natin, kinukurot natin po yung ating sanga, yung stem niyang kalamansi. Pagka po siya ay doble, pagka isa naman pinuputol po natin yung pinakatampok, saka po natin siya babaliin. Yan po yung pamamaraan para hindi po masira. Di na tayo gagamit po ng ating gunting. Kasi yung iba gumagamit po ng gunting, kuko, mahirap pa yun, yung sinusukbit. Tayo kamay lang ang ating gamit. Mas kabisado natin yung ating gamit na kamay, tansyado natin kaysa doon po sa stainless na kuko. Bagamat mayroong mga sanay doon, yun po ang kanilang mga pinagsanayan. Kami naman ang pinagsanayan po natin gamit ang ating kamay. Ayan o, dami pong mga maliliit pagka po ito kasi mga katribya po ay pinapasok natin ang ating mamimitas, halos yung gasaresa lang po ang maiiwan yan. Yung pong mga maliliit yung mga gaholin, nakukuha na po yan ng ating mga mamimitas. Lalo na't ang layunin lang ng ating mga tagapitas ay makarami, talagang kakayurin yan. Sabay na rin po yung ating pagtatanggal ng ating baging, kaya sangka pa. Ako, gintong ginto ang presyo ng ating kalamansi. Sabi ninyo yung baba ng presyo na yan 4, 500. Pagka sa ahente 4, pagka direct ka
na 500. Pagka wala kang halang pagbabagsakan, mapipilitan ka magbigay doon sa 4. Pero pwede na rin, matanggal mo lang po yung mga ibig-ibig ng dumilaw, lalo kasi mawawalan po ng presyo pagka po yan ay naging reject. Ang reject po ay nasa 200 lang, iba naman po 150 lang. Yan. Babawi naman na tayo dito sa October. Ilang araw na, October na mga katribya, kaya wala na pong problema. Unti-unti na po siyang aangat, hindi man po biglaan. Bibilis na po ang bentahan ng kalamansi. Yung pinakasaksa niya ay naubos na. Puno na pala tayo. Tsaga-tsaga lang mga ka-farmers, tayo ay makakarami. Ang ating pong pipitasin ay 2 lang naman, 2 bag. Saglit lang naman po yun. Dahil yan marami na po tayo ang napipitas. Dami pong pang October, baka sakali. Yan ang ating may presyo. Kung wala man siyang ganong presyo, bawiin na lang natin sa bigat tsaka po sa dami ng ating pong mapipitas. Puno ng bunga Yeah, puno na rin itong ating lalagyan. Tapon na. Sasali na natin. Ito. Ayan o. Nakaisang bag na tayo. Tsaka po ng isang timbana. Manananghalian muna tayo mga tiba para meron po tayong lakas. Medyo mainit, lumipas po yung pag-uulan. Ngayon naman po ay pag-aaraw. Kaya pag umaraw naman, asahan na po natin, diyan na po muli po yung ating mga kaibigang insekto. Kaya iba, pagka marami pong bulaklak, mapipilitan po silang magsipag-spray dahil makakaporma ang mga insekto. Tayo naman, yung ating mga bulaklak, mga buko na. Kaya ayos na po siya sa pag-spray. Pagpitas na lang po natin ng October at siya po ay mamumulaklak, sasabugan po natin ng pataba, organic uli. Iyon ang another batch po natin uli po ng ating pagpapabunga pagka nakuha na yung ating pong pang October. Tsaka para lumaki naman po yung ating November tsaka ng ating December. Ito na yung ating napitas. Tapos mananghalian muna tayo. Maaga pa naman, mga alas 11 pa lang ang oras. Kaya okay pa. Pahinga lang tayo ng konti. Kaya pawis tayo mga katripye. Mainit. Ito, kukuha nito yung pumpigaan. Kumuha po ulit po yung pigaan natin, nasa 80 bag. Nasa 50 naman po sa parte po ng buliran, at dito naman yung 30 bag na pinipisat naman doon kala nanay. Pumarte po tayo ng 2 bag para meron tayong panggastos po doon sa dalawa sa kanilang ginagawang sili, kasi araw-araw kailangan ng budget, kain po nila tsaka ng ulam para tuloy-tuloy po ang pagkatrabaho sa sili. Trabaho ang sili, pero wala natin pagkatsambayan po yan unti-unti naman pong babawiin dito yung ating pinuhunan. Sige. Ito na, katrib, yan yung ating napitas. Dalawa na tayo ng bag. Ang
kainaman po mga katribya po ng ating pong pitas ay yung medyo konti lang po yung pagkahinog, pwede pa natin maisama dahil ito naman po ay pigaan, hindi naman po ganong kaselan siya. Tapos pakatas, yun ang kagandahan naman po ng ating kalamansi dahil nasunod po niya yung laki. Kaya kahit na medyo mababa po ang presyo nito, nakuha na lang po natin siya doon po sa laki tsaka po doon sa dami. Ang pinoproteksyonan po natin mga katribya, yun pong ating pansunod, kasi kung hindi po natin isasacrifice po yung pang Septembre na mapipitas, hindi po gaano makakalaki po yung ating pansunod. Marami pa naman po yung ating pang October tsaka yung pang November, at para tuloy-tuloy po yung paglalabas po ng kanya pong bulaklak. Dahil pagka hindi naman po natin ito mapipitas, mamulaklak po siya, anda-anda, hindi kagaya po pagka wala na pong ganong maraming bunga, tamang-tama makakapaglabas po siya ng marami pong bulaklak. Mag-uusbong siya pero po siyang sunong. Kaya doon sa mga katribya natin, minsan natatapat po sa inyo yung wala pong mga katas, yung mga bubot, pinipitas, kinakayod na po yung ibang mga may-ari, sinasakripisyo na nila po yung bunga po na yan na maibenta lang o kaya quits lang doon sa mamimitas, dahil ang plano po nila dyan, sasabugan po nila ng abono. Pagka sinabugan nila ng abono, yung magpapabulaklak, yun po yung maaaring maging singit, maging mataas po ang presyo dahil yun yung panahon na mababa ang kalamansi tapos nakapag-alaga sila. Ganun po yung ibang mga teknik, kasi iba hindi po makakapagpapabulaklak dahil puno na po ng bunga. Lalo na kung halimbawa medyo dumidilaw-dilaw na po ibang kalamansi, masasaktan na po yung kalamansi po ng iba. Tayo naman, hindi naman po ganun ang ating ginagawa dahil yung ating pong kalamansi hindi naman po siya sabay-sabay na tayo po ay magpabulaklak at magpabunga. Ito sunod-sunod po na buwan para kayang-kaya po dalhin po niya ng kalamansi natin. Kagaya nun, bukod na bukod po yung ating mga pitasin pang September, napipili po natin yung malalaki. Di kagaya po noong sabay-sabay siya, ngayon natapat mo halimbawa sa mura ang presyo ng kalamansi, baka quits ka lang doon sa iyong isinabog na abono, di mo pa siya mabawi. Pero dahil marami kang mga pansunod, yun, di natin alam po sa next month. At magandang balita dahil mabilis pong maubos ang kalamansi ngayon. Siyempre yung pong mga pigaan po ay ngayon po ang kuhanan, kaya pagdating dun sa palengke ay naaagad na rin. Kaya good news, sana magtuloy-tuloy na po yan para po noon ang kalamansi natin po ay medyo umangat na. Total naman ay medyo mahaba-haba na rin naman po yung pagiging mababa mula po nung kalahatian ng August, nag-umpisa na yon, tapos hanggang September, ayan, halos isang buwan na yan na talagang nanatili sa 400 to 500 ang presyo ng kalamansi. Sumingit siya noong nakaraang bagyuhan, naging 700, 800 yung ibang mga nakapitas po nung umuulan. Kaya lang, may hirap naman po makipagsapalaran doon. Ngayon, ito na pang ating pandalawang red bag. Meron pa tayo isang timba, kaya puno na tayo. At alas 2 na ng hapon, kainitan, makakapagpahinga na tayo, meron na tayong kita. Ito na yung pitas natin mga katribya, dalawang bag. Tapos ito naman po yung kalananay, nasa 30. Yan. Ito po ay sa pigaan, kalamansi juice ang pupuntahan nito. Yan, bonus na niya po yung ating hinog, mga katribya. Lalaki po ng bunga naman ito, makatas. Sa panahon po ngayon talagang mababa, hindi tayo mag-expect po na ito ay mataas dahil yan po talaga ang presyo po ngayon dahil lahat ng lugar merong mga bunga. Luzon, Visayas at gayon din po ng Mindanao
Kaya yung umaasa po na mataas po ang magiging kalamansi, ay huwag muna tayo umasa. Siguro maaari baka sa October, first week or second week, kaya sakali tuminag po ang kalamansi, ayan, ang importante dyan, marami po tayong mga nakauma para at least po nun, meron tayong palakihin, meron tayong pipitasin, meron tayong pansunod, continuous po yung ating pagkuha po ng ating pong panggasta. Yan po kasi po ang mahalaga ngayon dahil kung papaano nung nakaraan ay 2,000 mahigit ang kalamansi, ngayon halaga pong 500, katumbas po ng 4 na red bag yung pong pitas ngayon na 400. Iba naman po 400 yung kalamansi, iba 500, depende doon sa klase. Yung sa atin naman kasi talagang malalaki, kaya 500 ang ating pong pitas. Paano mga katribya? Kita-kita lang po tayo po bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.